Hello mga ka-farmer, at eto nga ang storya ng ating third crop. At gaya nga ng ating laging sinasabi na farming is the biggest job on earth. And of course, like I've always said, that I am proud farmer. Noon kapag tinanong ka, anong trabaho mo? Magsasaka lang po. Ngayon, pag tinanong ka, anong trabaho mo? Magsasaka po. We should always be proud being a farmer. Dahil nga sa ating mga kamay, dumadaan ang mga masusustansyang pagkain na inihahain sa bawat hapag ng bawat pamilya. Kung wala ang mga farmers o magsasaka, ano na kaya ang nangyari? Lalo na sa isang bansang gaya ng Pilipinas na pangunahing pagkain ay ang kanin. At dyan nga nagluto ako ng merienda ng ating mga magtatanim. Kasama na rin ang pananghalian at syempre merienda sa hapon. Ang aking mga papis nakikisama talaga sa aking voiceover. Naniniwala ako na kapag tayo ay nagpatrabaho sa bukid, kailangan pakainin natin ang mga magtatanim, ang mga magtatrabaho doon. Dahil nga yung mga namimiesta lang, pinapakain natin. Sila pa ba nakasama natin sa ating hanap buhay o mga patrabaho? Nakakatuwa talaga na makita na nakatanim na. So, nagkaroon na tayo ng mga ilang steps at talaga namang masaya sa pakiramdam na nagpapatanim na tayo nakaraos na. At yan nga ang sistema na magsasaka. Mga hugas-hugas kalawang pa nga daw. Yun ang sabi nila. Isa na nga sa nakapagpapasaya sa mga nagpapatanim ng palay ay ang makita na nakapagtanim na. At syempre, magaan sa pakiramdam kapag ito'y unti-unting lumalaki ng maayos. Ito'y ating inaalagaan, dinadamuhan, nilalagyan ng mga pataba, at syempre, binibisita natin ito araw-araw upang masigurado natin na ang mga pangangailangan nila ay ating naibibigay. Sa pagsasaka kasi, hindi pwede na kapag itinanim mo ay yun na yun. Kailangan din nila ng tamang pag-aalaga at mayroong mga inilalagay na mga pataba at kung ano-ano pa na mga gamot upang sila ay mapanatiling malusog at may panlaban sa mga insekto na naninira sa kanila. At syempre, bahagi rin ng pagpapatanim ang araw-araw mo siyang bibisitahin na para bang napakasarap sa pakiramdam. Nakikita mo na sumasayaw-sayaw ang kanyang mga dahon sa ihip ng hangin. At dyan nga, lumaki na sila. Sobrang nakakatuwa naman talaga. At syempre, inaasam-asam natin at dinadasal natin na magkaroon ng magandang ani. Ngunit hindi sa lahat ng pagkakataon ay umaayon sa atin ng panahon at ang pagkakataon ng sitwasyon. Dumarating sa punto na kahit anong gawin natin, may darating at darating. Mga hindi natin inaasahan, mga ayaw nating maranasan, mga hindi natin tanggap na pangyayari sa pagtatanim ng palay. Ngunit sa ayaw natin at sa gusto, darating at darating ang pagkakataon na ito na ang ating mga magandang butil na inaasahan natin na maaani natin ng maganda sa isang iglap ay dadalihin pala ng kalamidad. At hindi nga natin papayagan na wala tayong pakinabangan. Pero kahit anong gawin natin, susubukin tayo ng pagkakataon. Wala tayong magagawa kundi ang malungkot at magdasal na sana muli tayo ay makabangon. Dahil minsan makalawa, makatatlo, nasasawiri ng magsasaka. Kaya't kailangan tulungan natin sila na mas bigyan ng suporta. Heto na nga ang nakakalungkot na pangyayari.